Confirmed, 3,000 buwanang taas sa SSS pension simula Enero 2026. Kung ikaw ay SSS pensioner o may pamilya na nakadepende dito, ay ito ang update na hindi mo pwede palampasin. Sa video na ito, ibabahagi ko kung sino ang kwalipikado, paano matatanggap ang dagdag na pension, at bakit may pension crisis sa Pilipinas. Panoorin hanggang dulo para malaman ang lahat ng detalye at siguraduhing ikaw ay ready sa mga pagbabago. At syempre, kung gusto mo ng lahat ng latest SSS updates diretso sa'yo, i-click ang subscribe button at samahan mo kami sa channel na ito. Dito lang ang mga eksklusibong updates para sa ating SSS community. Confirmed 3,000 monthly increase in SSS pension starting January 2026. Who will receive it? Magandang balita para sa ating mga senior citizens at SSS pensioners. Kumakalat ngayon sa social media at sa mga balita ang isang napakagandang announcement tungkol sa malaking pagtaas ng SSS pension na umaabot sa 3,000 buwanang dagdag simula Enero 2026. Maraming Pilipino ang excited at sabik na malaman kung sila ba ay kasama sa makakatanggap ng additional benefit na ito. Sa video na ito, tutuklasin natin ang buong katotohanan tungkol sa SSS pension increase, sino ang mga qualified na makatanggap, paano ito makakaapekto sa ating mga kababayan, at ano ang mga hakbang na dapat ninyong gawin para masiguro na makukuha ninyo ang benepisyong ito. Bago tayo magpatuloy sa mahahalagang detalye, mahalaga muna na maintindihan natin ang konteksto ng SSS pension increase na ito. Ang Social Security System o SSS ay isa sa pinakamahalagang government agency sa Pilipinas na nag-aalaga sa kapakanan ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Sa loob ng maraming dekada, ang SSS ay naging tulay upang ang mga Pilipino ay magkaroon ng seguridad sa kanilang pagre-retiro. Ngunit dahil sa tumataas na presyo ng bilihin, inflation, at iba pang ekonomikong hamon, maraming pensioners ang nahihirapan na mapantayan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin gamit lamang ang kanilang kasalukuyang pensyon. Kaya naman ang balitang ito tungkol sa 3,000 monthly increase ay parang blessing mula sa langit para sa maraming pamilyang Pilipino. Ngayon, ang tanong na nasa isip ng lahat ay ganito. Totoo ba talaga ang balitang ito? Ayon sa mga pinakabagong ulat at official announcements mula sa SSS, may mga plano nga ang ahensya na magbigay ng substantial increase sa monthly pension ng mga qualified members. Ang 3,000 increase na ito ay bahagi ng mga patuloy na reforma at improvements na ginagawa ng SSS upang mas mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga retirees. Importante na tandaan na ang actual implementation at mga detalye ay dumaan na sa masusing pag-aaral at consultation sa iba't ibang stakeholders, kabilang ang mga pensioners groups, government officials, at financial experts. Ang layunin ng increase na ito ay hindi lamang magbigay ng temporary relief, kundi long-term support sa ating mga senior citizens na nag-contribute ng maraming taon sa SSS Fund. Sino nga ba ang mga qualified na makakatanggap ng 3,000 monthly increase sa SSS pension? Ito ang pinakakritikal na tanong na kailangan nating sagutin ng malinaw. Una sa lahat, ang increase na ito ay primarily targeted para sa current SSS pensioners na aktibong tumatanggap ng monthly pension benefit. Kung ikaw ay kasalukuyang pensioner na regularly nakakakuha ng iyong SSS pension, meron kang mataas na posibilidad na makasali sa increase na ito. Ang eligibility ay base rin sa specific criteria na itinakda ng SSS, tulad ng kung kailan ka nag-retire, kung gaano karaming contributions ang iyong naihulog sa sistema, at kung ano ang iyong current pension amount. Ang mga pensioners na may lower pension amounts ay malamang na bibigyan ng priority upang masiguro na ang increase ay tunay na makakatulong sa mga nangangailangan. Kasama rin sa mga makakatanggap ay ang mga disability pensioners na nakatanggap ng disability benefits mula sa SSS. Kung ikaw ay naging permanently disabled at qualified para sa SSS disability pension, ang 3,000 increase ay malamang na applicable din sa iyo depende sa mga specific guidelines na ilalabas ng SSS. Ang mga survivor pensioners o ang mga naiwan na asawa at mga anak ng deceased SSS members ay maaari ring maging eligible para sa increase lalo na kung sila ay actively receiving survivor benefits.
Ang layunin ng SSS ay masiguro na ang benepisyo ay umaabot sa lahat ng sectors ng pensioners community, hindi lamang sa mga regular retirees. Mayroon ding specific age requirements at contribution requirements na kailangan mong matugunan. Karamihan ng SSS pensioners ay dapat umabot na sa minimum retirement age na currently ay 60 years old para sa mga early retirement at 65 years old para sa optional retirement. Kung ikaw ay nag-retire ng mas maaga at kumukuha ng reduced pension, ang 3,000 increase ay malamang na adjusted base sa iyong current pension rate. Ang mga nag-contribute ng minimum required contributions, na usually ay 120 monthly contributions, ay automatically qualified na, pero ang actual increase amount ay maaaring mag-vary depende sa iyong total contribution history at average monthly salary credit. Paano naman kung ikaw ay about to retire pa lang o planning to file for retirement benefits within the year 2026? Meron ka ring chance na makinabang sa increase na ito, lalo na kung ang iyong retirement date ay naaabot bago o during the implementation ng bagong pension scheme. Ang SSS ay karaniwang retroactive sa pagbibigay ng benefits. Ibig sabihin kung ang increase ay nag-take effect sa Enero 2026 at ikaw ay nag-retire ng Pebrero o Marso, mayroon kang possibility na makuha ang back pay para sa buwan na nakalipas. Kaya importante na regular kang nag-u-update sa SSS website at sa official announcements upang hindi ka mawawala sa deadline at requirements. Ngayon, pag-usapan naman natin ang actual amount ng increase at kung paano ito magbabago sa iyong monthly pension. Ang 3,000 monthly increase ay hindi basta-basta maliit na halaga. Para sa maraming pensioners na tumatanggap ng average pension na umaabot lamang sa 5,000 hanggang 8,000 per month, ang additional 3,000 ay almost doubling their monthly income. Isipin mo, mula sa 6,000 monthly pension, tataas ito sa 9,000. Ang extra 3,000 ay sapat na para sa additional groceries, medicines, utility bills, o kahit dagdag savings para sa emergency purposes. Para sa mga pensioners na may mas mataas na pensyon na umabot na sa 10,000 or 15,000, ang 3,000 increase ay significant pa rin dahil ito ay representing ng 20 to 30% increase sa kanilang monthly income. Ang impact ng increase na ito ay lalampas pa sa individual pensioners. Isipin ang domino effect nito sa economy at sa mga pamilya. Maraming pensioners ang breadwinners pa rin ng kanilang pamilya, lalo na sa rural areas kung saan ang extended family system ay very strong. Ang dagdag na 3,000 ay hindi lamang makakatulong sa pensioner mismo kundi pati na rin sa kanilang mga anak, apo at iba pang dependents. Ang extra income ay maaaring gamitin para sa education ng mga apo, pagkain ng buong pamilya, or improvement ng kanilang living conditions. Sa macro level, ang mas mataas na pensyon ay nangangahulugan ng mas maraming purchasing power para sa senior citizens na makakatulong sa pag-boost ng local businesses at sa overall economy. Ano naman ang mga dokumentong kailangan mo para masiguro na makukuha mo ang increase? Ang magandang balita ay para sa majority ng current pensioners, hindi kailangan ng additional paperwork or application. Ang SSS ay automatic mag-a-apply ng increase sa lahat ng qualified pensioners basis sa kanilang existing records sa system. Ibig sabihin, kung ikaw ay regular na tumatanggap ng pension through direct deposit sa iyong bank account o through Unified Multipurpose ID o UMID ATM card, ang increase ay automatic na marireflect sa iyong monthly pension starting the effectivity date. Wala kang kailangang gawin kundi maghintay at mag-check ng iyong bank account o ATM balance sa tamang schedule. Gayunpaman, mahalagang masiguro na ang iyong personal information at contact details sa SSS ay updated at accurate. Kung mayroon kang recent changes sa address, phone number o bank account, kailangan mong immediately i-update ito sa SSS. Pwede kang mag-update through the SSS online portal sa My SSS account mo o personal na pumunta sa nearest SSS branch. Ang updated information ay makakatulong para hindi ka ma-miss sa mga important announcements at para smooth ang processing ng iyong increased pension. Kung hindi updated ang iyong bank account details, malamang na may delay sa pag-receive ng dagdag na 3,000, kaya better na i-verify mo na ngayon habang maaga pa. May mga special cases din na kailangan ng additional attention.
Halimbawa, kung ikaw ay pensioner na currently living abroad o overseas Filipino worker retiree, kailangan mong mag-coordinate sa SSS International Desk o sa Philippine Embassy sa iyong location. Ang SSS ay may special provisions para sa pensioners living abroad at ang increase ay dapat applicable pa rin sa kanila pero may specific requirements regarding annual certification of pensioners na kailangan mong i-comply. Kung ikaw ay nasa abroad at hindi ka nag-submit ng yearly certification, possible na ang iyong pension ay nakasuspend, kaya kailangan mo munang ayusin ito bago ka maka-avail ng increase. Para sa mga disability pensioners at survivor pensioners, may specific documentation na maaaring kailanganin depending sa inyong status. Kung ikaw ay disability pensioner, masiguro mo na ang iyong disability records at medical certificates ay updated sa SSS. Kung ikaw naman ay survivor pensioner, ang marriage certificate, death certificate ng deceased member, at birth certificates ng dependent children ay dapat nakafile na sa SSS. Ang completeness ng documents ay makakatulong para walang aberya sa pag-receive ng increase. Ngayon, pag-usapan naman natin ang timeline at implementation ng 3,000 increase. Ayon sa announcement, ang target implementation ay Enero 2026. Ibig sabihin ang first pension release na may kasamang increase ay expected sa first or second week ng January. Ang SSS ay karaniwang nagre-release ng pension sa scheduled dates depending sa last digit ng iyong SSS number o kung alin ang iyong payment mode. Kung ikaw ay receiving pension through bank, ang release date ay usually mas maaga compared sa those na kukuha through SSS branch o payment centers. Importante na malaman mo ang exact schedule para alam mo kung kailan mo dapat i-expect ang dagdag na amount. May possibility din na ang implementation ay phased, ibig sabihin hindi lahat ng pensioners ay sabay-sabay na makakatanggap ng increase. Ang SSS ay maaaring mag-prioritize based sa certain criteria tulad ng age bracket, pension amount, o geographic location. Kung ikaw ay nasa priority group, malamang na mas maaga kang makakatanggap ng increase. Kung hindi, baka mag-take ng few weeks o months bago ma-reflect sa iyong account, pero sigurado na eventually makukuha mo pa rin ito, including any retroactive amounts kung applicable. Ano naman ang role ng government at ng legislation sa pension increase na ito? Ang 3,000 increase ay resulta ng coordinated efforts ng SSS Management, Department of Finance, at iba pang government agencies. May ongoing discussions din sa Congress regarding pension reform laws na makakapag-guarantee ng sustainable at adequate pensions para sa ating mga senior citizens. Ang current administration ay committed sa senior citizens' welfare at ang pension increase ay isa sa mga concrete manifestations ng commitment na ito. Meron ding advocacy groups at senior citizens organizations na actively pushing for higher pensions at better benefits, at ang kanilang voices ay significant factor sa pag-approve ng increase na ito. Importante ring malaman na ang pension increase ay hindi lamang one-time thing. Ang SSS ay continuously reviewing at adjusting pensions based sa economic indicators, inflation rates, at financial sustainability ng SSS Fund. Ang 3,000 increase ngayong 2026 ay pwedeng foundation para sa future increases kung patuloy na mag-improve ang financial standing ng SSS at kung may continued support from government. Kaya bilang pensioner, importante na suportahan ninyo ang mga programs at initiatives na naglalayong palakasin ang SSS Fund tulad ng encouraging more workers to contribute regularly at expanding the coverage ng SSS sa informal sector. Paano mo naman mai-ensure na protected ka from scams at fraudulent schemes related sa SSS pension increase? Sadly, tuwing may malalaking announcements tungkol sa government benefits, maraming scammers ang sumusubok na mag-take advantage ng excitement at confusion ng mga tao. May mga nag-circulate na text messages, emails, o social media posts na nag-claim na kailangan mong magbayad ng processing fee o kailangan mong mag-register online sa suspicious websites para makuha ang increase. Tandaan, ang SSS ay never magre-require ng payment para sa automatic pension increase. Kung may nag-contact sa iyo na nag-aabot ng ganitong offer, most likely scam ito. Ang safest way para mag-verify ng information ay directly pumunta sa official SSS channels. Bisitahin ang official website na ss.jagov.ph, tumawag sa SSS hotline o toll-free numbers,
o personal na mag-inquire sa nearest SSS branch. Huwag kang mag-click ng suspicious links o mag-provide ng personal information sa hindi verified sources. Ang iyong SSS number, birth date, at iba pang sensitive information ay dapat protected lagi. Kung may doubt ka, always better na mag-verify muna bago mag-take ng action. Ano pa ang mga benefits at improvements na pwede mong i-expect from SSS in the coming years? Aside from pension increase, ang SSS ay nag-i-initiate din ng iba pang programs tulad ng improved healthcare benefits, housing loan programs, at salary loan offerings. Meron ding push para sa digitalization ng services, making it easier para sa pensioners na mag-transact online without the need to physically go to SSS branches. Ang My SSS portal ay patuloy na ina-upgrade with new features tulad ng online pension loan applications, contribution history checking, at even virtual consultations with SSS personnel. Para sa mga about to retire na members, ito ang perfect time para mag-review ng inyong SSS contributions at mag-plan ahead. Kung kayo ay kulang pa sa required 120 monthly contributions, consider enrolling sa SSS voluntary program para makabayad ng lacking contributions. Ang additional contributions ay hindi lamang makakatulong para ma-qualify kayo for pension, kundi makakapag-increase din ng inyong pension amount based sa average monthly salary credit. Kung kayo ay currently employed, make sure na ang employer ninyo ay regular na nagre-remit ng contributions sa SSS para walang gaps sa records ninyo. Ang 3,000 monthly increase ay testament sa commitment ng SSS at ng government na alagaan ang welfare ng ating mga senior citizens. After years ng pagtatrabaho at pag-contribute sa economic development ng bansa, deserve ng ating mga pensioners ang dignified at comfortable retirement. Ang increase na ito ay isa lamang sa maraming steps towards achieving that goal. Kaya bilang mga concerned citizens, kailangan nating suportahan ang efforts na ito at mag-actively participate sa discussions tungkol sa social security reforms. Sa pagtatapos, ang 3,000 monthly SSS pension increase starting January 2026 ay isang malaking blessing para sa millions of Filipino pensioners. Kung ikaw ay current pensioner, disability pensioner, o survivor pensioner na qualified based sa SSS criteria, handa ka nang makatanggap ng significant boost sa iyong monthly income. Masiguro mo lang na updated ang iyong SSS records, verified ang contact details mo, at aware ka sa official announcements from SSS. Huwag magpapaniwala sa scams at always verify information from official sources. Ang dagdag na income na ito ay opportunity para mapabuti ang quality ng buhay mo at ng iyong pamilya. Kaya gamitin ito ng wise at responsible. Maraming salamat sa inyong attention at sana ay naging helpful ang information na ito sa inyo. Stay informed, stay safe, at magtulungan tayo para sa better future ng lahat ng Pilipino.